sa atin ay merong calling. Yan. My gifts and my calling po ang bawat isa sa atin. Kung naniniwala po kayo dyan, bigay niyo naman po dyan yung inyong mga virtual clap sa lahat ng mga naniniwala na sila or tayo, ang bawat isa sa atin ay may gifts at may calling. At ang sabi nga, good afternoon po, Pastor Dog Kampoy, nanonood po siya ngayon. Alam ko po na sa inyo ay gabi na or patulog na po kayo ni Pastora May. Yan. Salamat po. Ang bawat isa po sa atin ay may calling at may gifts. Yan. Yan, ang daming yes. Totoo po yan. And you know that your calling and gifts are, sabi nga hindi raw siya, sabi, are not ours. Ano sabi doon sa ating pamagat ngayon? God's gift and calling are irrevocable. Yan. Yan. Nauutal po talaga ako pagka pinag-uusapan ng gifts and calling. Before kasi, inaayaw ko rin yung calling na yan Pero alam niyo po ba, once you are called, hindi po talaga i-withdraw ng Panginoon ang kanyang panawagan sa iyo. At anuman ang ibinigay sa iyo ng Panginoon, hindi niya yan babawiin. Kahit pa magpumiglas ka, pag ikaw ay tinawag at pinili ng Diyos, tinawag ka talaga at pinili ka niya. Amen po ba? God's gift and calling are irrevocable. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon na to. Good afternoon po sa aking pinsan, si Dr. May Arizabal Quechon. Ayan, sabi po ni Pastor Ruel, opo, ayan. Good afternoon, Sister Marisa Nunez. Yan. Totoo po yun, no? Diba? Kasi alam nyo, pag alam nyo na kayo'y may panawagan, huwag na kayong takbo ng takbo. Dahil kahit kailan pag panawagan mo yan, inireserve na yan ng Diyos sa'yo. Diba? Naalala nyo nga si Moses, diba? Ang dami niya pang katuwiran Tinawag na nga siya at sinugo siya para ilabas ang mga Israelites mula, or ilabas ang mga Israelites sa pagkakailipin sa Ehipto. Di po ba? Ang dami niyang katuwiran, ang dami niyang dahilan. Mga dahilan na nagsasabing hindi niya kaya at para bang gusto niya sabihin sa Diyos na, ayoko po, Lord. Ayoko po. Ayoko po. Sabi nga niya, why me? Di ba? Bakit ako? Di ba? Kayo po ba? Meron po ba kayong experience na ganyan na, bakit ako, Lord? Bakit ako ang tinawag mo? Yan, di po ba? So, pero kasi pag ikaw talaga ang pinili at tinawag ng Diyos, hindi na talaga yung pwedeng baguhin at hindi na yun i-withdraw ng Diyos. Sabi nga sa Romans 11:29 sabi doon sa Amplified Version, for God's gift and His call are irrevocable. Yan ha? For God's gift and His call are irrevocable. He never withdraws them when once they are given, and He does not change His mind about those to whom He gives grace or to whom He sent His call. Diba? Sabi doon, diba? For God's gift and His call are irrevocable. Hindi na po pwedeng bawiin. Hindi na po pwedeng palitan. Diba, Brother Sir Simon? Yan. At Sister Rica Espirito. Diba? Hindi na po pwedeng palitan. Hindi na po pwedeng bawiin. Sabi nga, He never withdraws them when once they are given. Pag ibinigay na yan sa'yo, sa'yo na yan. Wala nang bawian. Yan ang sabi ng Diyos. Wala nang bawian. Wala nang saulian yan. He does not change His mind. Ang Diyos hindi po katulad ng tao na pabago-bago ang isip. Di ba ba? Oo ngayon, bukas hindi. Di ba? Hindi po ganyan ang Diyos. Di ba? He does not change His mind about those to whom He gives grace.
Hindi po nagbabago ang isip ng Diyos. Kapag iyan po ay ibinigay niya sa iyo, hindi na po niya yan babaguhin. Or sabi nga, to whom His grace, He gives grace, or to whom He sent His call. Kaya kapag ikaw ay tinawag na humayo ka na. Don't be like Jonah. Diba? You are just prolonging, diba? The struggles. You're just prolonging the struggles. Hello, good afternoon, good evening, Brother Richard and Sister Jonaline Remando Nenyalga at kay Sister Sheila Joy Ventura. Ayan. Di po ba? Hindi na talaga. Kaya pag ikaw ay tinawag, just yes na lang to the Lord. Ano man ang circumstances na meron ka, di ba? Huwag ka nang magsabi na, Lord, who am I? Sino ako? Do, sabi ni Moses, sino ako? Who am I? Sabi naman ni Jonah, ayoko pumunta dyan sa Nineveh, galit nga ako sa lugar na yan eh. Pero dahil nga tinawag sila ng Diyos doon sa mga assignments na yan, God will never withdraw it. Di niya talaga babawiin. Yan ay para sa'yo, yan ay para sa'yo. Diba? Saan ba tayo? Ano ba yung tayo ba ng mga mananampalataya? Saan ba tayo tinawag? Yan, ngayong hapon na to. Saan po ba tayo tinawag, mga kaabangers? Saan po ba tayo tinawag? Diba? Tayo ay tinawag una, to know Him. God called us to know Him. Diba? Tinawag tayo ng Diyos para siya ay ating makilala. Diba? And hindi lang po yan. God calls us to live for Him. Mabuhay tayo para sa Kanya. Yan po yung purpose. Yan po ang purpose. Pasensya na po kayo. Medyo mahangin po dito sa amin. May gumagawa. Yan. God calls weak people and supplies for them. Di po ba? Tinatawag niya yung mga, sabi nga niya, are you tired? Nahihirapan ka na ba? But come to me. Sabi ng Diyos, di ba? Come to me, for all of you who are tired and heavily laden, and I will give you rest. Di ba? So we are called. Ang daming pagkakataon sa buhay natin na ang Diyos talaga tayo ay tinatawag niya. At hindi lang yan. Tayo ay tinawag ng Diyos to be fruitful, especially in our obedience. Di ba? Tayo mamunga sa atin, di ba? Tayo ay sumunod, tinawag niya tayo para malaman natin siya, makilala natin siya, mabuhay tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanyang kalooban. Di ba? At hindi lamang po yan. God calls His people to speak truth in dark times. Di ba? Di ba? Sabi nga magsalita tayo, isalita natin, ibukan ng bibig natin kung ano yung katotohanan. Especially, kapag alam mo ng isang bagay na ginagawa ng iyong kapatid ay mali. Diba? So, do it pero with love. Ayan, di ba? Ayan. Good afternoon po sa lahat po ng tinag ni Pastor Dom. Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. And God calls, sabi nga, people to speak truth in dark times. Kung gusto nyo pong malaman yan, nasa Isaiah po yan eh. Balikan ko nga po yung Isaiah. Ano ba yung sabi doon sa Isaiah 6:1-8? Pero gusto ko pong i-ano yung verse 5. And I said, who is me, for I am lost? For I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King and the Lord of hosts. Katulad din po, di ba, ni Pablo? Tinawag din siya ng Panginoon. Diba? Hinango siya sa kadiliman ng kanyang buhay. Diba? At nung siya ay mahango sa kadiliman ng kanyang buhay, grabe, nabuhay talaga siya, namuhay talaga siya para kay Kristo. Pinamuhay niya ang pagkakatawag sa kanya ng Diyos. Amen po, mga kaabangers. Kaya ngayong hapon po, stay tuned po kayo, huwag po kayong aalis. Diba? Kung gusto niyo po talaga na mapagpala pa ngayong hapon na to, kayo po ay umupo, di ba?
ilabas ang inyong mga Bible, ang inyong mga notebook at ballpen. At sabay-sabay po tayong mag-aral, sabay-sabay po tayong matuto ngayong hapon na to dahil ang pag-uusapan po natin ay God's gifts and calling are irrevocable. Yan. At kung kayo'y inaantok dahil nga po mahangin, ihanda niyo na ang inyong maiinit na kape. Samahan niyo na rin ng mainit na tinapay. Pampagising, ika nga. Yan. Handa na po ba kayo? Dahil ngayong hapon, natutuwa ako ngayong hapon dahil ang aking makakasama ngayon sa live dito sa ating daily life sharing, real life, real talk, real life talk. Hindi ko lang siya kadila, kundi siya ay kababayan ko. Yan. Pero sa kasalukuyan, siya po ay naninirahan sa Parañaque. Di po ba? Natulad ko rin. Mula Cavite, napunta ng Parañaque. So, gusto nyo na po bang malaman ang kanyang kwento? Wow, ang journey niya! Ang kanyang journey sa buhay. Yan, handa na po ba kayo? Sabi ni Kuya Bonnie Socias, handang-handa na po. At alam nyo, itong ating bisita ngayong hapon na to, kanina pa to handang-handa. Kanina pa to handang-handa. Isa po siyang lingkod ng Diyos na tumugon sa kanyang panawagan. Yan, mga kaabangers, samahan niyo po ako sa pag-welcome po sa ating pong bisita, sa ating pong panauhin ngayong hapon ito. Walang iba po kundi si Pastor Celestino Joni, ayan, tawag po siyang Joni de los Reyes Kapampangan. Hindi po siya galing Pampanga, Kapampangan lang po ang apelyido niya. Hello, good afternoon po, Pastor Joni. Yes, good afternoon po. I'm happy to serve the Lord this afternoon. Di ba? Sabi ni Pastor, I'm happy to serve this afternoon. Kayo din ba, mga kaabangers? Meron din po ba kayong pusong ganyan? Na masayang naglilingkod sa Diyos. Ayan, sa lahat ng masayang naglilingkod sa Diyos. Ayan, palakpakan, magpakita naman po kayo ng mga palakpak niyo dyan sa ating yung virtual clap nyo para kay Pastor Joni. Pastor Joni, yan. May mga babatiin po ba kayo bago po tayo magsimula sa ating kwentuhan ngayong hapon na to? Una, I'm very thankful kasi privilege kasi yung makapag-share ng biyaya ng Lord na meron tayo. Kasi una po, si Pastor Johnny po, actually, ang apelyido ko pong ay Kapampangan. Ako po ay hindi taga-Pampanga kasi lagi pong mga tao kung bakit Kapampangan, taga-Pampanga ba? Ako po ay ipinanganak po ng Masbate. Okay, so 1985 po ako nandito sa Maynila. And then, una po, salamat sa Lord kay Pastor Dong and kay Pastor May Campoy. Blessing po ito sa akin na mabigyan ng opportunity na makapag-guest po dito sa online sa DLS po. So, binabati ko ang aking apat na anak at yung aking mga anak nanonood sila sa pananampalataya. Okay? So, I hope po na marami po tayo ngayong mapupulot sa sharing ko kasi alam nyo ang pamantay ko rin sa buhay, the best teacher is our testimony. Kaya patok itong programa po ninyo kasi sinishare dito what the testimony we have sa paglilingkod sa Lord. Kasi alam nyo po, malaki kasing paniniwala po na pag ang tao ay totoong tatanggap sa Lord, sa ayaw sa gusto natin, babaguhin, hindi lang tayo maligtas, babaguhin tayo. At the same time, magiging effective tayo because of our testimony. Kaya I hope huwag kayong umalis dyan, makinig kayo kasi marami po kayong matutunan po mga kapatid. Kasi noon pa, actually nagpa-follow ako noon pa kasi magkaibigan kami ni Pastor Dong. Okay, so at saka nakapag-attend po ako dyan talaga, nakailang seminar din dyan, nakapag-attend ako dyan sa inyong simbahan. Ang nakita ko po ay grabe ang pagkilos ng Lord.
honestly nabigla ako pagtingin ko sa page ninyo Wow, halos dati pareho lang ang follower natin. Sabi ngayon, wala na, hindi na nangalahati Talagang si Lord. Kasi 9 plus na pala kayo. Okay, 9,000 plus na. Kaya sabi ko, wow, may ginagawa si Lord. So, it's a blessing. Okay? It's a blessing kasi talagang biyaya ito ngayon. Kanina nga bago tayo nagkaroon ng nagkapag-usap pa kami ni Pastor Dong. Kasalukuyan nasa Australia siya ngayon na kumbaga sinishare kasi noon pa mga pa kami, mga bago pa sa paglilingkod, na talaga heart na talaga niya yung mag-share sa amin. Kahit saan, word talaga. Kaya nakita ko, pag ang tao walking in the word of God, iba ang level ng paglilingkod. Oo, iba. Kasi marami pong nangangaral Pero honestly, hindi lahat ng nangangaral ay naibabad ang sarili sa word. Kaya nga sa word, kaya nga minsan ang tao ay nawawala sa paglilingkod. Amen. Kaya salamat. Di ba mga ka-abangers? Diba? Pag kayo naman umalis pa dyan, wag na talaga kayong aalis, di ba? Sabi ko lang kay Pastor, mag-greet siya. Pero talaga naman, all out na talaga siya na magsalita. Pero syempre, dadahan-dahanin natin, Pastor, ang mga kaabangers. Kasi nga, di ba? Parang the more na sila ay ating, sabi nga parang sasakyan niyang Pastor pinaiinit muna natin bago natin papaarangkadahin. Ayan, alam niyo po ba, Pastor, yung inyong mga sons in the Spirit ay narito na. Sabi ni Sister Beth Espiritu, wow, proud po kami sa pastor namin. At sabi naman ni Sister Remy Zolweta, yes, pastor namin yan. Ayan. At si Sister Mercy Abelia and Brother John Mendoza. Ayan, di po ba, Pastor? Andyan na ang iyong mga sons in the spirits. Nandyan na po sila nakaantabay at nag-aabang po. Ayan. Ayan, makikita po. Good afternoon din po sa aking hipag, si Sister Christine Riquelme. Yan. Yan. Ito, Pastor, kasi may nagtatanong na po na kaabangers kung saan kayo sa Masbate. Pero syempre, bago niyo po sagutin yan, ituloy na po ninyo ang pagsagot po, no? So, sino po ang inyong mga magulang? Ayan, saan po kayo sa Masbate? Kasi sabi niyo po, pinanganak kayo sa Masbate. Ilan po kayong magkakapatid? At pang-ilan ka po sa magkakapatid? Yes, maganda yan Ang ganda nito Okay. Una po, Pastor Johnny po ay ipinanganak po talaga ako sa Masbate. Kawayan, Masbate. Ang barangay po namin ay Barangay Maihaw. Okay, so huwag na kayong mangarap pumunta sa aming barangay. Pastor, Barangay Maihaw ka sa Kawayan. Maihaw, Barangay Maihaw, Kawayan, Masbate. Doon pa ako pinanganak. Ang mother ko po ay si Sinya, and then Celestino, kasi junior pa ako Celestino din yung tatay ko. Okay, so ano po kami, maaga kasing namatay ang aking mama. 5 lang talaga kami pinanganak sa Masbate. Hindi, noong namatay na ang nanay ko, 50 lang ang edad noon And then nakapag-asawa ang tatay ko uli nung biyudo siya, kaya naging 6 kami. Pero nasa Cebu na rin. Ayan, yan. Okay. So, 6 kami. And then, biyaya din ng Lord kasi although nabawasan na yan yung sunod sa akin, namatay na siya. Pero lahat po kami ay born again. Christian na rin po. And then, ang isang lalaki ay pastor. Actually, ay inano ko itong pinakabunso namin, magpastor ka rin doon nasa Cebu. Dahil meron na rin tayong gawain doon. Ngayon po, doon sa Masbate po ay biyaya ng Lord kasi bagamat medyo kumbaga plano na rin ito ng Lord talaga na ako po ay tawagin ni God. Kasi doon pa man na-remind ako na mayroong nangaral nga noon doon ng isang pastor din. Galing na si pumunta ng Masbate. May binhi na nataniman din siguro talaga ako. Not siguro, kundi talagang may naitanim. Dito lang ako sa Manila na siguro napatubo. Cultivate.
Oo, dito na motivate. Wow! Ibig sabihin po, maliit pa kayo, nakarinig na po kayo ng Yes, salita ng yes. Diyos. Natamnan na kayo sa bini. Pero syempre, bago po tayo pumunta doon sa pagtanim ng bini, gusto pa naming makilala si Pastor Johnny. So, sabi niyo nga po, 5 kayong magkakapatid at ikaw po ay pangalawa sa 5 magkakapatid. At maaga po kayong naulila sa inyong mga magulang. Po ba? Dahil ay naulila po kayo sa inyong ina. Kamusta po ang lumalaki na walang nanay? Actually, hindi naman po talaga kasi nung mamatay kasi ang magulang ko nasa Manila na ako dahil 17 years old ako pa doon. That was 1985. Yung aking kasi dinadala pa namin yun dito di, binata na rin pa ako ang doon kaya ko sinabing bata pa siya kasi 50 anyos lang. Ang tatay ko naman ay namatay siya medyo nasa 70 na. Ang tinukoy ko maaga siya kasi siyempre mahal mo and then ang agang kasi yun yung ang buhay kasi namin sa Masbate sobrang hirap kaya nga lumipat sila ng Cebu. Yung nagsimula ng umangat ang buhay namin kasi na born again nga kami lahat. Oo, biyaya talaga sobra. Kaya sabi Wow! yung gap ang kasahirap kasi yun ang buhay sa Masbate yung nagtatanim kami ng alay, nag-aararo. Hallelujah. So, nung ma-born again, ako kasi una talagang tumanggap sa Lord. And then ate ko, sunod sa akin, sunod-sunod na yan. Hanggang nanay, tatay namin napunta ngayon, namatay na kaagad. Oo. So hindi namin nakasama ba ng matagal na naglilingkod at hindi niya nakita yung nagsasucess ng buhay. Oo. Although, So, ibig sabihin, Pastor, may edad na din po pala kayo, binata na po kayo na mamatay ang yes, magulang. oo. Pero naranasan nyo yung hirap Ay, oo. ng buhay. Ano po ba, pwede nyo po ba sa aming ma-define ano yung sinasabi mo? Ang hirap na buhay. Gaano po ba yung hirap sa buhay? Ang ganda ng tanong niyo po kasi talaga, kasi honestly, inamin ko, hindi ako masipag talaga sa pag-araro. Hindi ako masipag magtanim ng palay, ng mais. Yung bang, yun at yun at yun at yun nakikita ko sa amin. Kasi bukid eh. Ngayon, nag-grow up ako, sabi ko, ayoko naman gusto kong umasinso. Paano ko asinso sa pag-aararo? So may mga question na sa utak ko. Oo. Parang sa ngayon kong i-analyze, so parang nagiging blessing sa akin yung kahirapan. Oo. Parang, doon ako na-motivate na magkaroon ng dream that one day, pupunta ako sa lugar kung saan hanapin ko ang aking future. Kasi, na sa utak ko na hindi ako tatagal talaga yun nga, sa farming. Okay, parang yun ang nag-push sa akin. Ayun ko that's my interpretation, na dahil sa kahirapang nakita ko, may pangarap ako, hindi ko matatagpuan dito, kaya ako pumunta dito. Kaya sa akin, hindi ko minamasama yung pinagdaanan ko. Parang nagiging blessing eh. Yun ang aking personal ko yan na pananaw. Okay, kasi kung pinanganak ako ng masagana, ay bakit hindi ako mananatili ako doon kasi comfort zone ko yan eh. Okay? So dahil nakita ko, hindi ako pinanganak ng masagana, yun ang nag-motivate sa akin talaga hanapin ko. Oo. Kasi yung mga pinanganak dito, iba eh. Oo, kasi syudad kami doon, walang kuryente. One day ako nakakita ng TV doon sa amin, television, wala talaga. At hindi mo ako nakasakay ng motor. Bisikleta nga noon, gusto ko magkaroon ng bisikleta. Kasi ang layo from Barangay Maihaw to bayan namin, mag-aral ka ng mula first year high school to fourth year. Lakad talaga yan, malayo. Oo. Ngayon, kahit bisikleta, hindi ako mabibilihan eh ng magulang ko. So, dahil wala talaga. Ngayon, kaya sabi ko, thankful ako sa ganung sitwasyon. O, thankful ako kasi dahil doon, yun ang nagpo-push sa akin na magsikap. Oo, kaya dito kahit anong trabaho noon, wala akong pakialam eh. Hindi kasi ako may kahit anong trabaho eh. Go ako nang wala, kahit ano yan, papasukin ko. Magkaroon lang ng
magandang ganun yan ang motivation ko noon eh. Kaya lang nakita ko, hindi rin pala talaga ako pagpalain kung wala si Lord. O kasi di ba, Amen. kahit anong Amen sikap, po. ng isang tao without God, nothing. Iba yung masipag ka na, nandoon ka pa sa kamay ni Lord, ay iba ang impact noon. Amen. Amen. Di ba? Wow, salamat po Pastor sa information na yan, no? Na ang ganda po, una pa lang pagkukwentuhan natin, may lesson na tayong nakuha kay Pastor. Yung kahirapan, don't take it as a negative part of your life. Take it as a challenge and a stepping stone para lalo pa tayong magpatuloy, di ba? Di ba sabi nga niya, naging tungtungan niya ang kahirapan para siya magpatuloy. So hello, good afternoon po sa atin pong may mga kaabangers po tayo ngayong hapon, Pastor, galing sa ibang bansa pa. Yan, si Sister Carolina Isaig ng Malaysia, Sister Emerald Tamayo ng London, at Sister Bayona JB Campoy ng, I think, nasa Dubai ba siya? Something in Middle East. Ayan. Yan. So, sige po, ano lang po kayo dyan, mag-comment lang po kayo kung kayo nakaka-relate. Nakaka-relate po ako, Pastor, doon sa walang TV eh. Walang kuryente, walang everything. Pero may nag-iisa po tayo noong libangan, Pastor. Radyo. Ano po yung madalas ninyong pinakikinggan at paborito ninyong pakinggan sa radyo? Ano yun eh, yung drama na Waway ba yun? Yung sa Cebu pa yun ha, yung drama nakukuha kasi sa Masbate. Igaganyan pa namin noon ang radyo. Oh. Kasi yung battery, pinaaarawan. Ang tagal-tagal na ng battery. Pinaaarawan eh. Pag naarawan ng battery, lalakas ulit, kailan ididikit mo sa tenga. Oo nga no. Ididikit mo sa tenga para lang marinig yung drama. Di pukpuk pa nun yung radyo, Pastor, eh, no? Di ba? Di pukpuk pa. Di ba? Ngayon, pag hindi na, bibili na ng bagong battery noon, pinapaarawan pa yan. Para ma-preserve, di ba? Ang sarap balikan ng mga panahon na talagang yung mga simple things na ganun, may mga lessons po kasi yun, kagaya ng battery na pinapaarawan. Anong itinuturo dun? Tinuturuan tayong magtipid, di ba? Na ang isang bagay kapag pwede pang gamitin, gamitin natin, di ba? Lubos-lubusin natin ang gamit, di ba? Ano pa po ang kwento ninyo, Pastor, nung kabataan ninyo na masaya? Ilog. Sa inyo po, kasi po ako, parehas po tayong galing ng Masbate at ang inyo pong lugar ay kilala po yan ng maraming magagandang ilog. May experience po ba kayo sa paliligo sa ilog? Dami. Kasi ang ko, hindi ako natuto lumangoy sa dagat, honestly, kasi medyo distansya kami. Natuto ako sa mga ilog kasi tuwing ang kalabaw namin pag pinaliguan niyaan, kasabay ako naliligo eh. Oo, sa kalabaw noon. Oo, totoo yan. Maraming ilog yan. Oo, kung saan maligo doon na rin kami mga bata eh. Oo. Kasabay ng kalabaw. Nasaan po ang kalabaw sa part ng ilog? Nasa baba po ba o nasa itaas? Nasa ibaba, doon, sa mas ranasan ko yan. Ayan. Nakaka-relate po sa inyo si Sister Melody Bacolod de Guzman ng Batangas. Sabi niya, amin po, naabutan ko po yung battery na ibinibilad sa araw. Yan. Good afternoon po kay Sister Norma Sales Cades ng Spain. Yan. Good afternoon din po Pastor Joe Hernandez. Yan, di ba? Ang sarap no ang sarap ng buhay no sa ilog. Yun ang pinakamasaya ninyong kasaysayan sa ilog. Yung pastor na umaakyat kayo sa mga puno ng nyog, wala po ba? Kasi marami ding nyog doon sa inyo eh. Manyog po yung inyong lugar eh. Sanay pa ako diyan sa mga puno ng duhat, puno ng nyog, puno ng malalaking puno. Oo, sanay ako umakyat diyan. Kasi siyempre yun ang kinamulatan ko doon. Kaya lang itong na ako eh, mag 55 years old na ako. Sinubok ko yan, wala, iba na pala noong kabataan 16, 15. Oo, kasi during the time, nakita ko, iba ang lakas. Oo, kaya doon kasi sa amin, yun nga, kabukiran, may mga kabundukan, kaya sanay ako sa ganyang buhay.
dahil sa nature ng buhay namin. Kaya nisasabi ko, ngayon, dito ang mga kabataan, ang laki ng difference. No, simple Yes. lang ang kaligayahan, oo, ang saya na. Tapos maaga pa natutulog. Maaga nagtutulog, maaga nagigising. Oo, ay maaga. Madilim pa, gising na yan. Kailangan trabaho ka na eh. Oo, Amen. Correct po yan, Pastor. Noon, ang mga kabataan noon, di ba, pag alas 6 pa lang, minsan maliwanag pa, nakahiga na para matulog. Tapos bumabangon ng madilim pa. Di ba? Sabi po ni Ate May Arizabal Quechon, experience ko po sa Masbate ang mag-igib sa ilog na nakasakay sa kangga. Kanina po sabi nyo, pangarap nyo magka-bike. So siguro po ang sinasakyan nyo ay ganito rin. Yung kangga po na inilalagay sa kalabaw. ano tawag sa amin yan? Ano eh, balsa. Opo, balsahan po. Oo, ganyan. Yun ang sasakyan namin. Oo, Ah, balsan, yun ang sasakyan namin doon. Kasi hindi kami able bumili ng bike, lalo motor. Mahal, mahal na yung motor eh. Bisikleta nga, hindi kaya. ang hirap talaga, no? Doon, ang buhay ay napakasimple pero masaya. Di ba? And ibig sabihin, ang dami mong pwedeng maikwento. Di ba? Na yung dagdag karanasan po kasi yun eh, nasasabihin mo, the simplicity of life. Pero pag iyong ikwento ito, parang ang sarap balikan, di ba? Nandun na lahat eh, parang nakasangkap na lahat na though it is simple, it brings back yung mga memories na ang sarap balik-balikan kasi experience po siya. Yan yung sinasabi talaga na tunay kang pinanday ng panahon. Di po ba? Pinanday ng panahon. Ayan. Good afternoon po, Pastor Erlinda Coloma and Pastor Walter Faustino. Yan. So, sa isang pinanday ng panahon, Pastor, sabi nyo nga po kanina, ayaw nyo pong magtanim. Ayaw nyo na pong magbukid. Kaya po kayo ay nagmaynila. Pero syempre, bago po kayo nagmaynila, nag-aral po muna kayo kasi sabi nyo 17 years old po kayo nang lumuwas po kayo ng Maynila. Ngayon, kamusta po ang inyong elementary years? Sa Masbate pa rin po ba kayo nag-elementary? Yes po. Doon mismo sa barangay namin, from grade 1 to, wala pa namang kinder nung araw, grade 1 diretso yan eh, to grade 6. So, ibig sabihin, noong elementary ako, doon ako nagtapos ng elementary sa aming barangay. Mayhaw Elementary School. Oo, bali, ano lang yan, hakbangin lang mula sa bahay namin. Oo, malapit. Yung distance. Walking distance lang po talaga. Kamusta po kayo ng elementary? Achiever po ba kayo? Active po ba kayo sa sports? Ano po, Billy, hindi ako gaano ano sa sports dahil doon kasi sa ayun po ang nakikita ko noong elementary ako, actually hanggang high school eh. Hindi ako, ito nga honestly, sabi ko, grasya lang talaga ni God kasi hindi ako matalino sa school in terms of academics. Average. Hindi ako pero hindi naman ako, I mean, wala namang bagsak from mula Mm-mm. grade 1 hanggang pero hindi ako talaga tipong kagaya ng iba na may mga honor. Mm-mm. Ngayon, ang una, higit sa lahat doon siguro, bata pa kasi, elementary pa ako, nagsimula na ako magbisyo, yung Oh bata. no. Hindi pa grade 6 eh, hindi ako magkalala sa mga grade 4 to grade 5. Ano na ako? Sa baraha? Oo, nagbabangka. Oh. Natuto na ako sa sugal na Pusoy, 41, laki na. Yun na yung Oo. Kaya, although ang tuloy-tuloy ang aral ko, pero hindi ako nagkaroon ng ang kagaya ng iba, oo, na nangunguna sa school. Parang lang eh, pasang-awa. Oo, parang ganun lang sa akin eh. Oo. Nagrasyahan lang talaga yun ang i-analyze yung sarili ko. Nabiyayaan lang ako kaya siguro binibless ngayon. Ganun lang talaga totally.
Kung hindi dumating ang grasya, although dumating ang grasya, tinanggap ko lang. Kasi 2,000 years nandiyan na ang grace. Ayaw lang tanggapin ng tao. Amen. Inalok na ito eh. Grabe naman, Pastor. Napakaaga niyo naman pong minaster ang baraha. Bakit po at the early age ay natuto na kayong ganito, magbaraha? Ito po ba ay paraan ninyo para, sabi nga kumita? Kasi marami na po akong nakakausap na ganyan na ang iba, nagiging means ito ng yung source of income nila, pinagkakakitaan nila ito. Sa inyo po ba, ano po ang dahilan? Bakit po maaga kayong nahook na maglaro ng baraha? Kasi una, ngayon ko lang na-realize kung anong nakikita mo, yun ang nakita ko sila. Oh, Si Papa laging nagbangka sa Pusoy, laging bangka sa Lucky 9, sa 41, yung iba't ibang klaseng sugal ng baraha. So, dahil lagi kong nakikita, pag may piyesta, nandun ako, kita ko yan. Kaya ang bata pa, nagsimula na rin ako. Ngayon, yun, unti-unti basta yun ang nakikita ko ngayon, hindi siya nagbibisyon, never yan nanigarilyo ang tatay ko at saka hindi siya umiinom. Yun lang, sugal. And then, dito naman sa nanay ko, ang lakas manigarilyo. Grabe yun manigarilyo at saka hallelujah. umiinom din. So doon ko rin nakukuha, elementary pa, nanigarilyo na rin ako. Ay, nung tabako mo na yun, yung sa niroroll ang tabako. Elementary pa, ano na ako noon? Nagtatabako na ako. So doon ko nakukuha kasi mama at papa ko pareho may bisyo. Magkakaiba nga lang ang bisyo nila. Si mama hindi nagsusugal, pero may sarili siyang bisyo. Ito naman papa ko hindi nanigarilyo, may sarili din siyang bisyo. So, ang nagiging anak, yun ang oo. Kasi lagi mo nakikita. Although hindi naman nagturo ang magulang ko na, oh, manigarilyo ka anak, o magsugal ka. Actually, nagtatago ako kasi napapalo ang abutin eh. Palo talaga. Oo. So, ang nangyari, wala akong ginagawa, kundi patago ng patago. Ngayon, yun ang alam yun, elementary pa lang yun. Maaga ako natuto. Grabe. Oo. Grabe, no? Grade 4, 10 years old. Dapat naglalaro pa lang po kayo noon, pero nagbabara na. Pero mga kaabangers, alam niyo po ba ang lesson dito, no? Tayo talaga ng mga magulang, tayo pala talaga ang tinitingnan ng ating mga anak. Kaya mag-iingat din po tayo, no? Kasi ang ating mga anak, kahit hindi yan nagsasalita, nakatingin yan sila sa atin. Yun nga yung madalas sabihin ng pastor na, no? Yung anumang mali na ginagawa ng matatanda sa mata ng bata ay nagiging tama. Tama po ba? Kasi akala nila tama yun kasi ginagawa ng matanda. Parang katulad din po nyo, di naman po talaga kayo tinuruan ng inyong tatay na magsugal. Pero ang akala ninyo, tama lang ang po ang magsugal. Kaya kayo po, gusto nyo siyang higitan, di ba? Gusto nyo kung paano ang tatay nyo naging dalubhasa sa ganun, pagpapakadalubhasa din kayo. Wow. Pero nahigitan nyo nga po ba ang inyong tatay, Pastor? Oo, kitang-kita ko sa mula yan nagkaroon na ako ng kaisipan. As in kasi halos ipupusta na yung Oo, yung kung anong meron kami. Oh. Anong meron, ipupusta na yan. Maraming beses na yun na nagkabinta-binta ang mga gamit para lang sa sugal. Doon nasira. Alam niyo na mga kapatid ko? Oo na, yun ang sumira, yung sugal. Kaya may effect talaga sa mga bata kung anong nakikita inside the family. Ano yan posibleng mag-flow sa mga anak. Although hindi gusto ng magulang, pero minsan yun ang nangyayari. Hindi ko naman nila lahat na kung may sugarol o masama ang magulang na yun din ang na-adapt. Pero may mga ganyang senaryong nangyayari. Opo. Meron at meron po talaga sa magkakapatid, meron at meron po talagang gagawa. Tsaka ang hirap, no, bilang ikaw isang magulang, tapos sasabihin mo na anak, bawal magsugal, pero ginagawa mo. Parang ang hirap i-correct sa kanila. Kasi ikaw mismo dapat i-correct eh. Di po ba? So, grabe.
halos maibenta. Kayo po, Pastor, dumating po ba kayo sa point ng buhay ninyo na talagang nagustuhan nyo na yung pagsusugal, naging, ano, na-hook na kayo sa pagsusugal. Tulad din po ba ng tatay ninyo? Umabot din po ba kayo sa point na nagbibenta na kayo, nangungupit na kayo? Ano, sa amin lang, ano na, no, kasi pag may piyesta na, o saan, kahit hindi piyesta, pag wala na akong kapital, kasi, honestly, ninanakaw ko yung pera nila. Ngayon, pag wala akong manakaw, ang ginawa ko, binta ako ng 2 kaban, hanggang ang alam kong pinakamara na binta ko, 5 kabang palay. O, Hallelujah. tapos, manok. Ay, ngayon, natuto ka rin magsinungaling kasi di ko makalimutan, nagbinta ako ng manok panabong sa vice mayor namin. Ngayon, tinanong ako, kanino kang anak? Pag sabi kanino kang anak, ginamit ko yung pangalan kay Jimmy, pero hindi naman Jimmy kasi nga, kilala yung tatay ko eh. O, kasi sabi ko, mahuli ako nito kung sabihin ko, nag-isip ako, anak ako ni Jimmy, pero hindi ako. O, kasi, piyesta eh, walang kapital ay. O, nanakawin ko yung mga manok ng tatay ko, ibibinta ko yan. Oo, minsan palay. Talagang makagawa ng kasamaan. Kaya nga, kung hindi na bago, ano yun, lalala eh, magle-level up eh. Kung ang anointing, Level up. kung nag-level up ang anointing ni Lord, nag-level up din ang kasamaan ng tao. Amen. Kahit anong klaseng kasamaan. Salamat sa Diyos. Oh, Kaya, dumating din po pala kayo sa point. Pero within the family niyo lang po yung ginagawa. Hindi niyo oo, ginagawa hindi sa naman, iba. takot ako sa iba. Takot, hindi ko rin magagawa yan na magnakaw ako sa ibang tao na kahit sa tita or tita. Takot din ako doon kasi may mindset kasi ako, nakikita ko na nakulong. Okay? Ayaw ko naman makulong. At least sa loob ko, mahuli man ako ni Papa at ni Mama, hindi naman ako kaya ipakulong nito. Palo lang talaga. Siguradong bugbog kasi huli eh. Oo, pero hindi talaga ako nahuli. Inamin ko na lang yan noong galing ako sa Manila at saka na-born again na ako na ninanakaw ko yung mga manok, mga palay, pati bigas. O, bigas. Oh, Hindi kilo-kilo noon eh. O, kasi, gantas. oo, sa Gantas. o, ngayon, yun ang inano ko doon kasi may addiction talaga. Kaya it's a grace talaga na napunta sa Panginoon. Nakakalaya. Doon nakakalaya ang tao. Grabe, mga kaabangers, elementary. Diba? Hallelujah. Kaya po tayo mga magulang, panawagan po ito sa lahat ng mga magulang. Diba? Talaga naman, tayo po talaga ang pinapatungkulan doon sa Proverbs 22:6 para po talaga ito sa mga magulang. Bilin po ito ng salita ng Diyos na train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. And part of the training po talaga ay ibigay po talaga, imodelo po talaga natin kung ano yung tama. Bilang magulang, imodelo po talaga natin. Kasi may kaugnayan din po talaga yan sa magiging desisyon. Di po ba, tulad nga po sinabi ninyo, Pastor, no? Nagdesisyon po kayo kasi nakikita niyo yung tatay ninyo. Hindi man kayo maging part ng desisyon ninyo, part na rin po kayo mga magulang. May kaugnayan po ang ating ginagawa at iminumodelo sa kanila. Grabe. Pastor, kung at the age of, kung grade 4 ka, natutong magsugal, so you are only 10 years old. Sabi niyo po kanina, natuto rin po kayong mag-smoke. How old are you then? Nang matutunan niyo mag-smoke, ilang taon po kayo? Elementary. Ganon, ganon na ganon. Grade 4, grade 5. Halos sabay? Hmm, grabe Elementary, no? bata At the pa. age of 10, grabe nakaka-alert po. No, at the age of 10, nagsusugal na, naninigarilyo na. Kasi So ibig nakikita, sabihin, umikot po ang elementary years nyo na ganun na po kayo. nagsimula na talaga ako. At nag-level up na lang lalo yan nung nagkakadagdag sa edad. Hallelujah. Pero hindi po napansin yan ng mga magulang ninyo. O, tago eh. Mapapalo pa kasi ako noon. O, hindi pwede. Ilang beses ako napalo pag nahuli. Talagang palo. Oo, kasi ang bata ko pa eh. Nag-smoke na ako tapos sugal.
Ako, naisumbong pa ako dati na nagsugal, palo talaga. Kaya doon ako sa ibang lugar, kailangan sa ibang barangay para hindi mahuli. Tago. Oo. Strategic, no? Talaga. May paraan talaga, no? Talagang intentional na ginawa kasi naglagay po kayo ng strategy, ng estratehiya na talagang pag ako nahuli, lumalabas po kayo. Ang kagandahan naman po ninyo, yung kahihiyan, hindi agad umaabot sa magulang nyo. Kasi hindi kayo kilala doon sa lugar na pinupuntahan ninyo. Diba? Parang preserve nyo rin naman yung kahihiyan ng inyong mga magulang. Paano po, sabi nyo nga po kanina you started na nagbara, nag-smoke, and then sabi nyo nag-level up. Nag-level up po ito nung kayo'y high school na. Oh, yes. Noong nag-high school na ako, nag-ano na kasi nadagdagan na umiinom na ako ng beer muna, beer. Yan, umiinom na ako noon. Hindi pa ako uminom ng tanduay o kaya gin, beer. Nagsimula na ako uminom noon noong ako'y second year, third year. So, pero ang noon, ang sugal ko hindi na baraham, manok na, sabong. Lalagyan ako Oh ng galit ng no. manok. Oo, tapos dumadayon ako ng malalayo. Actually, muntik ako mapaano doon kasi may nagsumbong na tiyo ko na, "Hoy, Manoy, ang anak mo si Johnny, nando sa pistahan sa sa Liong yun, sa Liong malayo yun." Sabi ko, magsumbong tiyo, ay resumbong kaya pahintuin sana ako na kasi nga, bira na rin ako pumapasok noon sa high school, nabalit, na kasi nga, kung saan-saan ako napupunta. Kaya muntik ako pahintuin ng high school. Nung ngayon, kasi nasa utak ko na pag matapos ko ang high school ko, kailangan makatapos talaga ako. Kaya nakiusap patapusin ninyo ako kasi pahintuin ako dahil hindi ka rin pala pumapasok, puro kasugal, tumigil ka na. So, natakot ako noon. Hindi na ako uulit kasi ang nasa utak ko, lugi ako kung punta ng Manila kasi kasi sa mind ko na after ng high school fourth year, talagang punta ako sa Maynila. Kaya doon. Although ang bisyo ko, lalo kong pinatago, kaya lang, lalong nadadagdagan O kasi kung ano nang sinusubo, ko na hindi maganda. Kaya ang doon, nung, yan, kasi sa high school, malayo na ako Wala na sa barangay Oo. namin. So hindi na ganun makikita. Oo. Grabe. Matanong ko, Pastor, di syempre pag nagsusugal po kayo, may mga time na nananalo kayo. Ano po ang ginagawa ninyo sa napapanalunan ninyo? Pag nanalo, kasi syempre natuto na ngang uminom, doon din napupunta yun. Bisyo uli. Sa oo, hindi naman ako talaga tipong lasinggero din. Noong time na yun dito lang sa Manila medyo nadagdagan na yan. Kung mananalo, doon din pupunta. Normal na normal yan. Ang isang sugarol, marami hingin ng balato. Ang balato doon, syempre inuman, normal yan. Kaya nga, parang pinaikot lang ng demonyo Oo. Spirit Manalo of ka man. error. Oo. No? Iikot lang. Wala talagang pupuntahan. Kahit manalo ka diyan, talo ka pa rin kasi mapunta lang din doon sa ibang klaseng bisyo mo. Kahit saan tingnan, lugi talaga. Pinaglalaroan lang ng kaaway. Ika nga. Hallelujah. So therefore I conclude, wala ka talagang panalo kapag ikaw ay nagsusugal. Wala. Talo ka pa rin. Panalo ka na, talo ka pa rin. Di ba? Talo ka na sa laro ng buhay. Sabi nga ni Pastor, yung panalo na pupunta din lang sa pag-inom, dinalasing ka pa, sumakit ang ulo mo. Di ba? Di talo ka talaga, talong-talo ka. Tapos wala ka na namang puhunan, kukuha ka na naman ng manok. Tama po ba, Pastor? Oo, kasi walang hanap buhay. Walang hanap buhay. Saan ang hanap ng buti kung kumbaga, talagang gagawa ng masama. Pero So hindi niyo po inisip, Pastor, hindi niyo po inisip, Pastor, na ibigay sa nanay niyo, ibigay sa tatay niyo, hindi niyo inisip wala yun? pala. At saka pala, kapatid, I remember,
kasi bata nga akong nag-independent. Ang natatandaan ko lang, first year, second year, na ano, tinuruan na rin kasi ako maghanap buhay nung magulang ko pala. Namimili na ako dati ng ano, yun ang ano eh, doon ako nagbabayad kasi ang pinasukan ko doon is private. Hindi ko makalimutan, Mm. I think 160 ang isang taon. 160, 160 pesos. So, ano na pala ako nung time na rin yun eh. Natutunan ko na rin ang maghanap buhay. Oo, kasi Mm. tinuruan, ang tatay ko noon, yes, farming siya, and then, namimili ba, gano'n sa probinsya na yun, namimili ng baboy, manok, kambing, tapos dinadala niya sa, Palay. oo, yan, ganyan. Tapos, tinuro din pala yan nila sa akin during the time. Oo, kaya kahit pa paano, natuto na ako maghanap buhay noon. Kaya malakas ang loob ko pala talaga na pumunta ng Manila kasi, ano na eh, kung baga, bata pa May ako, diskarte ka na po. maroon akong dumiskarte kasi hinayaan nila ako na, oh, Dudong kasi tawag din sa akin, Dudong ha, kailangan ikaw magbayad. Yung 2 buwan, gamitin mo yan, makabayad ka sa tuition mo pagdating ng ano, pasukan ng June. Oo. Kasi, ang natandaan ko doon hanggang 4th year, na ano na eh, ako na nagbabayad. O kaya doon lalo lumakas ang loob ko na punta ng Manila. O, kasi maano din ako sa buhay eh, na kayang Ah, diskarte sa ganung bagay. Kaya, grabe, no? Talagang siguro po hindi rin ninyo talaga nakita na hirap ang magulang ninyo. Kaya parang hindi ninyo naging inspirasyon na magsusugal ako para may pangkain kami. mm, Nakikita nyo rin po naman kahit papaano kumakain kayo, may palay kayo, no? ano nga lang, may mga ganyan kami kasi malaki rin ang palayan. Doon lang talaga Mm. ako tamad na tamad ako pag ang init-init na paararugin. Doon ako talaga, surrender ako niyaan. Kaya, kaya nga po talaga mas gusto ninyo nagsusugal eh. Easy money po kasi, ang akala po kasi talaga ng iba sa sugal ay easy money. Pero talagang easy naman po talaga. Easy nawawala ang money mo. Easy lumilipad. Di po ba? So, umiinom, nag smoke nagsusugal, at nag-level up pa nung high school. So, pwera pa po sa nagsasabong kayo, ano pa po ang mga sinubukan ninyo nung kayo'y high school? Hanggang doon lang. Actually, Hanggang doon lang. nung high Sabong school, lang po. alala Girls, ko na hindi po lang, kayo nag-ano na sa girls. yun, meron na akong niligawan noon. Ayun ko, di ko alam kung basta may gusto ko, may gusto siya. Parang nagkaroon kami ng relasyon na, sino ba kung maruman ligaw? Ligaw tingin? Oo. I think 3rd year ako noon. Ngayon, nung parang siguro nagkarelasyon kami noon, nung malaman ng nanay tatay ko, pinsan pala namin. Oo, Oh! anak pala kami. So sa madaling salita, hindi namin tinuloy. Tapos nag 4th year na ako. Wala, hindi talaga ako nakaranas ng girlfriend during the time hanggang, pero ang dami kong crush na, ang dami. Ngayon nga, pag nag-reunion kami, tatawanan kasi syempre, sabi ko, oh, crush ko to, oh, tsaka ito, 3. Pero wala, sabi sa akin nung isa kong ano, uy, Celestino, ba't di mo ko niligawan? Crush mo pala ako eh. Crush nga, kasi sabi ko, mas nga, natatawa ako, sabi ko, ano eh, hindi ko naman talaga kaya kasi nga, medyo mahiyain din ako, hindi ako nagkaroon ng girlfriend hanggang 4th year. Yun lang sana yung pinsan ko naputol pa dahil nga kamag-anak. O, ano, hindi ko makalimutan ano kasi syempre na in love ako nung ano ba yun? 3rd year. I think 16 ako noon. 16 or 15. Mga ganyan, 16 kasi 17 ako graduate eh. Sinabi pa nga nung ano ko, nung classmate namin na first honor na sabi niya, "Uy, Celestino, alam mo ba si ano, ay hindi ko lang bagitin ang pangalan, ano, alam mo ba si ganito? Kapitbahay namin, yung girlfriend mo noon, ay talaga, kamusta naman siya? Ayun, ganito, ganito, ganyan. Kasi yung first honor namin yon, nagiging member din ng church namin sa Masbate. Sabi niya, Mm. si Lucino, paano ka ba talaga naging pastor? Parang hindi, napakahirap intindihin eh. Bulakbul ka naman.
Oo, napakabulakbol mo. Paano ka nagiging pastor? Sabi ko, basta ito na yung buhay ko, nagiging pastor ako. Tapos, ay sabi ko, maglingkod ka katulad sa akin, pagpalain pa. So, madaling salita, yung first on namin yun. Naglingkod na rin siya. O, committee nga siya, natutuwa ako eh. Kasi sabi niya, Wow. parang ibang buhay mo kaysa akin. Ay, malaki. Ang laki ng difference buhay natin. Pag ikaw nasa kay God, aside from secure ang buhay mo, save ang buhay mo, pagpapalain pa. Kasi ang gusto ni Lord, hindi lang tayo iligtas eh. Ibibless pa buhay natin. Kasi Amen. alam nila yun eh, 75, 76. Parang dulang ang may kasabihan sa amin yan eh. Ang kasabihan sa amin yan pagka-closing, may ribbon ka ba? Wala pa eh. Ano ba yung ilagyan ng ulo sa kalang kalabasa? Yung maglukdo ka lang ng kalabasa. Hindi ko alam Tagalogin yan na yung Ano na, maglukdo ka ng kalabasa. Kasi 75 eh. Pasang awa. Ganyan kayo nga mga 75, 77. Doon lang naman naglalaro. Sabi ko, oo. Pero, aywan ko ba, grabe si Lord. Kasi yung first honor namin, yung mga matatalino, maliban sa nakipagsapalaran din, kasi ang iba, gumanda din ng buhay. Ngayon di lang, uy, Celestino, paano nangyaring ganyan? Sabi ko, nabiyayaan ako ni God. Kasi, kaya nga sabi ko, tanggapin niyo si Lord. Ang narating ko, higit pang gagawin ni Lord. Kasi, Amen. sila talaga ang clear sa akin. Wow. Kasi, nung high school days na yan, hindi ko nakikita na mapabuti ang buhay ko kung hindi ako napunta kay God. Yun ang pinaka. Wow. Hindi. Sabi po ni Ariel Atienza Cabrera, may MU si Daddy. Sun in the spirit niyo po ito. May MU daw si Daddy. Yan. Ngayon lang nila wow, daming crush. Maging GF niyo po ba ang mga crush niyo? Hindi po. Sabi ni si Sir Beth, Espiritu, The Untold Love Story. Naging MVP po ba kayo? Yan. Dami nilang tanong. Di po kayo nag-iisa sa grades na palakol. Ako din po, sabi ni Brother Samuel Seruela. Pero ang sabi ni Sister May Arizabal Quechon, Dr. May, God qualifies the called. Yun talaga naman, di ba? He does not qualify the calling, but He qualifies the called. Di ba? So, ibig sabihin po, hanggang doon lang talaga kayo, hindi na ninyo pinasok yung pambababae, basta doon lang po kayo sa drugs po, napasok niyo. Actually, mahaba pa ito eh. Ang dami. Hindi ko pinasok kasi high school yun eh. Ay, sige po, sige po. Kasi 17 years old, umalis na ako sa Masbate pag-graduate ko ng high school. Pagpunta ko ng Maynila, wala nang pwede magbawal sa akin kasi wala na dito ang Oh. papa ko. Doon na nag-level up kasi dito lalong naging sabongero ako. Oo, sa Santa Ana sa Manila, kung saan ako dumadayo. Tapos may pa-ending. Ayun ko kung alam, mayroon pa ba ngayon? Hindi ko. Nagpa-ending kasi ako noon sa basketball. Oo, ano din yan eh, ayun ko, hindi ko alam kung mayroon pa ngayon ha. Nung mga time na yon, hindi ko ano kung 1998, 99, or 90, nagpapa-ending ako niyaan. Halimbawa, kunyari, ang nanalo ay, kayo po ang nanalo, worth 5,000. Okay, o kaya 4,000. Ang gagawin ko yan, ipinupusta ko, kaya sabi ko, mabubugbog ako nito. Kasi, ang sugal kasi pag nagkainitan na, hindi ko pera yun, ibibigay ko yun sa mananalo eh. Kasi patayaan yun eh, sa ending eh. Ngayon, ang Yes. gagawa ko yan, pag naubos ang kapital ko, hahabulin ko na mabawi. Kasi, mainit na eh, uminit na ang katawan eh, dahil natalo, kailangan ko mabawi. So, binawasan ko hanggang naubos. So, ito na, laro pagkagabi, may nanalo. Alam nyo, dinadaya ko na lang. Kaya tapos doon na, dahil Manila na nga ito, dito na, 1985, doon na talaga, doon ako natuto, tinuruan ako ng pinsan ko na magshabu, tinuruan. Una, marijuana, hanggang shabu. Pero hindi naman ako tipo yung nanginginig, pero matagal-tagal din eh. Taon din ako gumagamit during the time ng shabu. Ngayon, nakita ko na kaya ano na talaga kasi una kasama ko ang ate ko noon umuwi na rin doon sa
Masbate. So ako na lang natira dito mag-isa. Nung isa na ako, as in ano na, syempre, may trabaho na rin ako. Kumikita na ako. So wala na ring magulang akong tataguan. Kaya yun, natuto sa maraming bisyo. Hanggang yun, medyo lalo kasi, sabagay, hindi ko na ito ikakaya, medyo nakakaya eh. Alam niyo po, dumating sa time na yun, nasadlak ako sa nagiging cool boy ako. Nagiging cool boy, nagiging gamitin na ako ng bakla. Hallelujah. Gamitin ako ng bakla at the same time, babae. Oo. Lalo sa babae. Actually, isa rin yan sa nagiging stepping stone na inakay ako sa gawain. Sabi ko matalino si God talaga. Grabe si God. Kasi dahil alam niya, mahilig ako sa maganda. Yung word maganda, dinala ako doon sa gawain. Oo, kaya pag sabi maraming maganda doon, napunta ako sa gawain, pero way na yan ng calling ni God. O, way na yun para palayain niya ako sa iba't ibang ginagawa na hindi tama. Kaya, balik pa rin tayo na ang biyaya na yun, tinanggap ko. Kasi kung hindi ko tinanggap ang biyaya, may free will kasi tayo to choose. Yes. Yung free will na ito, hindi sinaklawan ng Lord na kung ang kalayaang ito ay i-reject ko ang calling, hindi ako pilitin ni Lord eh. Oo. But I choose to accept the calling. Grasya ni Lord yan. Kaya anuman ang dumating na hindi maganda, kasi ang natatandaan ko po, ang lakas ko manigarilyo, ibang lasa, tapos yung beer, ang pait. Ang pait na. Sabi ko, nagtataka ako kasi, syempre, dumadalo ako sa gawain. Na ako O ngayon, sabi ko, iba na. Iba na talaga. Very na ako noon. Sobrang active na ako atin ang gawain. So, winay ng local. I decide, ayaw ko na. Ayaw ko na. Bagamat, na napunta sa hindi maganda, dahil nga sa bisyo, si Lord, because may tawag, si Lord talaga ang gagawa ng way. Oo. Siya ang gagawa ng way. Although alam natin, prinsipyo ko kasi, lahat tinawag. Pero hindi lahat tinawag magiging pastor. Kasi kung lahat pastor, wala nang pangangaralan. Pastor lahat Lahat tinawag to save our soul. Kasi, very clear naman na lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal. Ang tao napapagal na sa kasalanan. Yes. So, tinawag na lahat. Lumapit kayong lahat na napapagal. So, lahat pala, tinawag para maligtas. Kasi niya makalaya doon sa mga gawaing hindi tama. Kasi ang dami nating hindi tamang gawain. Only God talaga ang makapagbabago. Ako, mahirapan ako magbago without the help of the Spirit. But Amen. My Spirit si Lord, yun ang nagbigay ng strength para itakwil ang. Parang ako nagtakwil, pero grasya pa rin ni Lord yan. Grasya pa rin ni God, kaya nakalaya ang tao, kagaya sa akin. Okay. Hindi nag-level up, naging addict na pati drugs. Grabe kaya talaga minsan wag talaga tayo, ang ino-offer kasi talaga ng mundo, puro maganda. At minsan nakita talaga, kaya talagang totoo yung yung tatlong gatilyo ng kasalanan, di ba? Oops! Lust of the eye, lust of the flesh, and pride of life. Di po, maganda sa paningin. Dahil maganda, matikman. Di ba? At habang natitikman mo na, ayaw mo nang hubarin. Kasi nasasagasaan na yung ego mo, yung pride mo. Di po ba? At tingnan niyo po, totoo talaga, tayo talaga'y hahanguin ka talaga ng Diyos. Ang Diyos talaga wala siyang pinipili sa tinatawag niya. Kahit pa ikaw ang pinakamaraming tao, deserve mo talaga ang kaligtasan, di ba? Salamat na lang po dahil hindi namimili ang Panginoon. Dahil kung namimili, pastor, ang Panginoon, ikaw at ako, wala po dito.
Di po ba? Buti na lang talaga ang Diyos, di siya namimili. Di talaga niya tinitingnan ang ating kahapon. Di po ba? Hindi niya tinitingnan kung ano ang meron tayo, yung pangit na kahapon natin, di siya nakatingin doon. Talagang tiningnan niya tayo na kanyang nilikha at pinakamamahal na nilikha. Diba? At ibinibigay niya kanyang mayamang habag at grasya. Grabe, pastor! So, ibig sabihin po, yung inyo pong huling trinay na pumapasok kayo sa mga babae, yun po ang nagginamit din para kayo ay makakilala sa Panginoon. Paano po ninyo nakilala? At ano po yung ano po yung mga pagbabagong dinala nun nung makilala ninyo ang Panginoon sa buhay ninyo? Ganito po, basta yung gitarista namin sa gawain, sabi niya, bro, tawag namin eh. Bro, sama ka doon, daming maganda doon sa simbahan namin, sa church. Sama ka, sabi ko talaga, sige, sama ako. Pag tingin ko, sabi ko, daming ang maganda. So, pabalik-balik ako doon, tapos, panayligaw ako doon. Ay, ang dami kong niligawan. Ni isa walang sumagot sa akin. Nagtataka ako. Oo, honestly. Kasi may mga girlfriend ako. Napaka-playboy kong tao. Sabi ko, pag ako lumigaw, ang bilis eh. Kasi ayaw ko rin ng tagal-tagal. Kung 1 linggo na ulit, tama na. Kung ayaw ni, wag mo. Utak ko yun. Wag mo. Alam sa'yo. Ngayon, 1 linggo, kung ayaw ko na dyan. Tapos doon sa gawain, panay ako panligaw, wala talagang sumagot kahit isa. Oo. So, sa madaling salita, hindi ako nakaisang taon noon. Walang sumagot sa akin. Tumigil ako. Pero, kaya rin naman ako tumigil. Hindi lang dahil walang sumagot, kundi napahiya kasi ako. Alam mo kung bakit ako napahiya? Siyempre, sa tagal ko nang umaatin, sabi ng mga workers, yes, si brother, yun eh, tagal na yun, hindi man naman nagpatotoo. Pinilit nila ako magpatotoo. So, nang pinilit ako magpatotoo, napilitan ako magpatotoo, ay yung pinatotoo ko, hindi totoo lahat. Ay, grabe, kahiya. Oo. Ha? Inisa-isa ko na. Sabi ko, binago ako, tinanggal ang sigarilyo, ang alak, ang sugal, ang bisyo, kung ano-ano mga sinabi ko doon. Pero lahat yun, ginagawa ko tuloy-tuloy. Oo. Alam mo, grabe, napahiya talaga ako. Doon pa lang sa sobrang napahiya ako. Kasi kinukonvict na ako na nagsasabi ka ng binago, hindi pa naman nagbago. Ano yun? Mula nun, pinakahuli kong atin yun. Hindi na ako bumalik. Pero matagal. Halos 1 year din yun eh. Oo. Ngayon, huminto ako noon. Kasi naisip ko, bukod sa napahiya, wala rin namang sumagot sa akin. Yun nga ang motibo ko eh. Ang motibo talaga, manligaw eh. Oo. Sabi ko, ngayon, yung pangyayari yun, huminto ako. Nung huminto ako, yan, tumakbo ang ilang buwan, pero hindi rin umabot ng taon. Nagkasakit ako. Nung magkasakit ako, siyempre kung saan sa ako punta sa nagpapaalbularyo, siyempre wala pag anong-ano na paalbularyo, kung saan-saan. Ngayon, dumating sa utak ko, pero alam ko, Holy Spirit yun na bumalik sa gawain. Si God ang magpapagaling. Pero may umarin sa utak ko, kung mamatay rin lang naman, at least magsisisi na ako. Okay? Kasi narinig ko rin naman doon na may kaligtasan basta magsisi. Actually, ang nasa utak ko, hindi yung babalik para magpastor. Wala kasi, wala sa utak ko yung magpastor. Babalik ako para lang maligtas. Yun lang. Clear. Kasi magsisi ako, kailangan kong isuko ang mga kalukuhan. Marami akong sinaktan. Okay? Yun lang pagsisihan ko. Ngayon, habang nandoon ako, iba, never na ako naisip, siguro tinakpan ni Lord panliligaw, wala na talaga. Very na ako, concentrated. Alam niyo po, ang bilis. Ang bilis lang noon kasi wala pa akong Bible niyan. Okay, mga 1991 kasi nagkaroon ako ng Bible 1992, nandiyan pa yung Bible ko, may sulat doon eh. Okay? So 1990 or 1992, nagseryoso ako, never na ako nanligaw at saka talaga, kaligtasan ang kailangan ko. Kaligtasan, maligtas. Ngayon, nakalimutan ko na, yun nga, may mga naramdaman. Although, ang katawan ko, biyaya pa rin ako. Kasi, along the way, kahit naglilingkod na ako, ang dami pa rin
Oo, hanggang nagsuka ako ng dugo, etc. Ganyan. Oo. Kasi anong depekto ang baga ko. Basta madaling salita, nakilala ko ang Lord doon sa pamagitan ng manligaw. Kaya yung mga pumunta sa gawain na manligaw, okay lang yan. Hindi man seryoso yan sa gawain, seryoso na si Lord sa iyo. Okay. Yun ang clear sa utak ko eh. Anak, alam ko mali ang motibo mo. Di tama ang iyong motibo. Hindi ka seryoso, pero seryoso na akong tawagin ka. Kasi hindi ako babalik noon kung wala akong tawag. Kaya clear eh na nagtalalagay na ng binhi si Lord during the time. Nakikinig ako, siyempre pabalik-balik, nagtatanim na si Lord ng binhi. At mayroong proper time talaga kung kailan pausbungin niya yung binhi na natatanim. Kaya ang tao, nakakabangon. Kaya calling talaga is irrevocable. Okay? Irrevocable ang gift. Okay? Ang calling. Kasi nakikita ko, maraming mga tao ngayon na akala niya ay tapos na si Lord sa kanya. No, siya lang ang nagtapos. Pero ang totoo, nandyan pa rin yung tawag ni God eh. Oh, akala niya tapos na ang tawag ni Lord. Baka 10 years now, 15 years, no. Amen. Nagtapos. Oh, Pastor, alam niyo po ba, natawa po sila doon sa sa sabing patotoo ng hindi totoo. Sabi ni Brother Samuel, nagpatotoo na hindi totoo. Wow, lakas ng tama po ah. Sabi naman ni Sister Jonalyn, lahat ang sabi ni patotoo na di totoo, hala, pakunwari pala. At sabi ni ni Pastora Vim Bibarbaluyot, natawa jud ko lahat, Pastor, natawa jud ko. Nagpatotoo ng hindi totoo. Ayos po ah. Pero 'di ba, ang Diyos talaga nakatingin talaga siya sa puso mo. 'Di ba? At kaya, sabi nga ikaw talaga pagka ikaw naman talaga ay lumapit. Ang motibo ay hindi tama pero ang Diyos, 'di ba, tinatawag ka na. At ang sabi nga, ang Diyos, pag ikaw talaga ay dumating ka sa point ng buhay mo, na iskanda mo ng isuko ang lahat, nandyan lang din naman talaga ang grasya tabag ng Panginoon. Diba? Mayaman po ang grasya tabag. Sabi ni Brother Samuel, Amen. Ang importante nasa church, nakakapakinig ng mga salita kahit iba ang motibo. Pero ang motibo ng Diyos ay baguhin ang puso niya. May tawa pa yun, di ba? At talaga naman, nasa church daw, mga kababaihan, ang magaganda. Talaga naman, lahat ng anak ng Diyos ay magaganda, di ba? Magaganda ang puso. Actually, hindi naman talaga yung ganda ang nakita niyo doon, Pastor. Yung nagra-radiate na inner beauty ng mga babae doon sa church. Yun talaga yung yung radiating beauty from the inner of man. Yun ang nakita. Yun ang nakita niyo doon. Akala mo lang physical na ganda, pero talagang ang radiating beauty ng Diyos na nagmanifest sa mga taong naroon sa loob ng church. Pastor, nung makilala niyo po, sabi niyo po nagkasakit po kayo at talagang doon ninyo na turn talaga yung puso ninyo pabalik sa Panginoon. So ibig sabihin na madali din po ba ninyong mabitiwan yung mga nakasanayan ninyo, yung vision ninyo, yung pagsusugal ninyo? Paano po kayo dumating sa point ng buhay ninyo na itinapon nyo ang lahat ng iyon? Actually, kaya nga iba-iba ang kilos ng Holy Spirit eh. Kasi ano po iyan? Yung una na nagpatotoo ako na hindi totoo. Kasi tuloy-tuloy kong ginagawa yung bisyo doon eh. Yung ito nga, may sakit ako. Ang pagbalik ko kasi para maligtas lang. Isuko ko ang buhay ko. Ngayon, puto lahat eh. Wow. Hindi yung natanggal mo na yung alak and then after 1 month, natanggal ang shabu and then sugal after 1 month. No eh. Agad kaya yan? Oo. Bakit ko sinasabi? Ako to eh. Totoo alam ng Holy Spirit ngayon. At hindi ako makatatagal sa paglilingkod. 30
31 or 30, mag 32 years na kaya ako nagpapastor. So, Wow. hindi ako makatatagal ng ganito kung hindi totoo ang sinasabi ko. Totoo din yung sinasabi ko kanina na nagpatotoo ako na hindi totoo. Kasi sa pulpito napahiya na ako. Pero nung ito nga na may sakit ng pinahintulot si Lord, alam kong hindi kalooban ni Lord, pero inalaw niya kasi hindi niya ako makukuha ng seryosohan Hindi niya ako Amen. makukuha ni Lord ng magseryoso. Ngayon, siyempre, God is all-knowing God. Alam ni Lord, sige, pahintulutan ko ito. Dahil dito ito magseryoso. Iyak na lang ako ng iyak. So, ang nasa utak ko, maligtas lang ang kaluluwa ko, punta ako sa gawain, ibigay ko na ang aking buhay. No matter what happen, basta maglingkod na lang ako para bago madidbol, ako ay siguradong langit. Oo. Ngayon, alam nyo, hindi wala akong natatandaan na ang alam ko, yung on that, yung mantay, yung pagbalik ko, sinuko ko doon. Oo. Kasi nagpa-pre-over ako Tapos po hindi yan umabot ng nasa mga 3 to 4 months lang yata. Nag-share na ako. Wala pa akong Bible niyan. Share ako ng share. Kaya nga ang nung mga ko, classmate ko, kasi nag-aaral na rin ako ng college noon. Si pastor naman, puro naman to Diyos, puro Diyos, puro Diyos. Hindi, nagtagal, bumili ako ng Bible. Lalo nung may Bible na ako, ito na naman, Biblia na naman. Oo, kasi puro na ako Bible doon Okay? Share ako ng share para ba ako nababaliw na doon sa Panginoon. Oo, ngayon, nakalimutan ko na rin na, may sakit pala ako. Oo, may sakit pala. Nawala, na yun? Nung time na yon 1991, lalo nung 92 talaga, na ako dyan. Para bang agila na, palipad na ako Oh. Kung saan ako pupuntang province. Oo. So, walang problema po yan kasi may iba na bago nakalay sa bisyo 1 year. So, may ganun talagang move. Ang iba 2 years, ang iba 3 years. Ako ang natandaan ko po, walang 1 month. At saka hindi nga isa-isa. Lahat I decide from now on, putulin ko na talaga, hindi na ako magsusugal, hindi na ako manigarilyo, hindi na ako mabababae, hindi na ako gagawa ng kalukuhan, Lord. Dahil sa iyong buhay ko, gusto ko langit. Yun lang, isa lang ang pangarap ko during that time. Maligtas lang. Tapos ang usapan. Pero iba si Lord Nung tanggapin ko ng totoo si Lord at nagseryoso ako, grabe ang gifts talaga. Kasi una mahihain ako. I'm so very shy. Sobrang mahihain ako kasi laking bukid Iba ang upbringing ko sa mga Manila boy. Wala akong pakialam. Oo, for me, kahit sino ka. Yung boss ko noon, talagang nagsishare ako boss, ibig ko sabihin yung manager, nagsishare ako ng word. Oo. Wala akong Bible yan walang Bible ako. Share ako ng word of God. So hanggang sabi na nag-akay sa akin, bro, bumili ka ng Bible para kang pastor Oo. Ano daw kasi nangaral daw ako. Wala ka namang Biblia, dapat may Biblia. Sabi ko, oo nga no, bili ako. Sige, bili ako. Ay, alam niyo po, so grabe talaga. Sobrang pagka-inlove. Ang Biblia, lagi yan nasa dibdib ko. Di ko makalimutan yan. Wala nang ginagawa. Basa lang ng basa, basa lang ng basa. Oo. So, sige lang ako, basa talaga. Grabe sobra ang hunger. Oo. Kaya, sabi ko, iba ang kilos ni God. Amen. Wow. Susuko ng buhay. On the spot na binago. Alam mo po, Pastor, ang nakita ko doon, in-honor po ng Diyos yung mga salita ninyo. Diba, sabi nyo, nagpatotoo kayo na hindi na ako nag-iinom, pero nag-iinom kayo. Sabi nga, kung ano daw yung pinoprofess natin na sabi nga, what we profess, we possess. Yes. So, nung mga panahon na yun, ay sinuko ko na sa Panginoon ng mga ang akala niyo lang po yun ay sa inyo. Pero yung mga sinasabi niyo po ng mga ganun, in-honor na yun ng Diyos. Kaya kung nakita ninyo, sa inyo po, para sa inyo, yun ay hindi totoo. Pero sa Diyos, naging totoo yun. Kasi in-honor niya, binigyan na niya ng pahalaga yung mga sinabi mo na ako'y binago na ng Diyos. Dineclare niyo na po, bagamat ginagawa niyo, pero dineclare niyo na po yun. And without you knowing it, na nagdi-declare kayo, ino-honor na yun ng Diyos. Yes. Na dahil dineklara mo na ikaw ay nagbinago ko na, babaguhin talaga kita. Kaya nga 'di ba lagi yung pinapaalala din sa atin na
mag-iingat din po tayo sa ating mga binibitawang mga salita. Dahil 'di ba, ang buhay at kamatayan ay sabi nga nasa ano lang yan, nasa tip lang ng ating ng ating dila. Nasa tip lang po ng ating dila ang buhay at kamatayan. Kaya katulad po ninyo, di ba? Imagine mo, nag-declare ka sa sa buong congregation, hindi ba naman i-honor ng Diyos yan? Kaya ganun pala ha. Nabasa ko naman ang puso mo, pero diniklara naman ang labi mo, di babaguhin ko ngayon ang puso mo. Yun po yung nakita ko, no, na talagang ang galing talaga. Matindi talaga ang Panginoon. Kapag ikaw talaga ay naging seryoso, ang Diyos talaga seryoso talaga siya sa pagbibigay ng kaligtasan. Wow! Pastor, nung kayo po ay nakakilala na-encounter nyo na born again na kayo, 'di ba? Nilakaran niyo na talaga yung kalooban ng Panginoon at talagang binago na kayo ng Diyos. Paano po kayo nagsimula as a pastor? Una po, nag-join muna ako sa music ministry. Pero sandali lang. Ngayon, pag hindi nakarating ang mensahero na mag-preach, pero nagpipray na rin ako talaga noon kasi ang dami na nagsasabi sa akin na pastor daw ako kasi nga nagsishare ako pero hindi naman ako pastor. Ngayon, nilagyan na rin talaga ni Lord ang puso ko ng desire na mag-pastor kasi kung saan-saan ako nagsishare ng word. Ngayon, una po, pag hindi nakarating yung mga ngaral doon, siguro inalaw na rin ng Lord yon. Akong kinausap noong aming parang worker doon na, siyempre brother Johnny, ikaw mag-preach. So grabe talaga. Oo, kubag-kabog ka. Di ko maintindihan kung natatay ako, naiihi. Sabi ko, gustong-gusto ko, pero siyempre, kabahan ka. Pero sabi ko, unang preach ko talaga, di ko makalimutan yan. Oo, yung itinatayo na bahay sa buhangin at sa bato. Matthew chapter 7 verse 27 na dalawang itinayo na bahay sa bato sa buhanginan. So ibig sabihin, kumikilos ang Lord na minsan inaalaw niya na hindi makarating ang mga ngaral kasi that is stepping stone na para ititrain na ako ni Lord. Kasi iba yung pulpit eh. Iba yung pulpito na may microphone at may mga audience kasi ang ginawa ko si one-on-one eh. One-on-one evangelism eh. Ako, ko doon, tuloy-tuloy lang yan. Wala akong pakialam dyan. Basta share lang ako ng love ni Jesus. Oo. Ngayon, so nakita ko na malimit ng ganyan. So nung malimit ako makapag-share doon sa church ng Word of God, so doon ako nagde-decide na unang mission ko talaga is mas bati mo na ako. Uwi ako doon. Diyan ako. Actually, dyan sa Palanas Diyan kaya ako matagal sa Mubo, sa Palanas, hanggang Placer. Hindi lang doon sa amin. Kung saan ako dyan Mandaon. Mandaon tapos Aruro. Yula. Kaya ako dyan? Ang daming na-establish doon na gawain ng Panginoon. Oo. Kaya nga sabi ko, grabe noon hindi lang 50 ang ko sa iba't ibang, lalo pagdating sa Mindanao. Ang daming naitayo ng mga gawain kasi kung saan ako nagmi-mission, na yan, bukas dito, bukas doon. Kaya ngayong 14 years ko sa field, yung 14 years na yan, dami, pag binilang ko sa Romblon, ang dami kong na-open up na gawain, sa Naga, sa Albay, sa Iriga, lalong different part in Mindanao. So, kaya sabi ko, grabe, God is great. Sobrang biyaya ni God kasi sino ako? Una, hindi ako magaling pag pinag-usapan ang Bible. Okay? Hindi ako kagaya ng mga talaga na, kasi sa ngayon kasi pag makita mo, marami mga Bible scholar. Pero dahil nga may grasya, I'm so happy na ginagamit ako ng Panginoon at nakapag-reach out ng mga people. Kaya sabi ko, sa daming dumating sa akin, kasi physically talaga, kung paano ako nagsimula, hanggang ngayon, kung ano-ano na lang nangyayari sa aking body, kaya sabi ko, parang nagpapatakbo sa katawan ko, grasya na lang ni Lord. Kasi how many times ako sabi na operahan? Noon pa yan. Operahan, ganito, operahin ang ganito, operahin ang ganito. Pero ang grasya ni Lord, sabi ko, Lord,
sa iyo naman ang katawang ito, Lord God. Kung maari, wag na dumating sa operahan na yan. Kasi sa iyo na ito gagamitin mo na lang ako the rest of my life. Kaya sobrang sa pinag-iisipan ko, sa pagmuni-muni ko sa buhay na kung hindi ako nagbalik sa Lord, matagal na nagdugtong buhay ko. Noong time na yun. Okay? Ngayon, dahil nga sa tinanggap ko yung tawag ni Lord na maligtas, kasi wala naman akong na magpastor ako. No. Pagbalik ko sa Panginoon, maligtas lang. Yun lang. Pero, iba ang plano ko, maligtas lang. Pero ang plano ng Lord, greater than my plan pala. Yes. Tipping stone lang yan kasi, no anak, I have a special gift para sa iyo. Oo. Kaya, kayong mga kaabangers diyan nakikinig, naniniwala ako na maaring ang iba sa kanila, katulad sa akin, hindi seryoso. Bakang iba nga lang dyan nanliligaw lang din Okay? Posibleng nanliligaw lang din tulad ko. Hindi seryoso. Pero alam niyo po, seryoso ang Diyos sa buhay ninyo. Oo. Amen. Wow, Maaring lang hallelujah. yan Ang iba, maaring hindi nanliligaw. Sumasama lang kasi may uutangan. Hindi seryoso yan. Masama ang balak, ang motibo. Pero seryoso ang Lord, nagtatanim sa iyo as long as nasa loob ka ng simbahan. Kasi may binhi, sinasabog ang Holy Spirit diyan Amen. May binhi diyan. Hallelujah. Iba lang ang kapamaraanan ni God. Amen. Yung totoo po talaga, Pastor, no? Yung sinasabing, my ways, di ba, are better than your ways. My thoughts are higher than your thoughts, or my thoughts is higher than your thoughts, and my ways is better than your ways. Di ba, ang kaisipan ng Diyos ay higit na mas mataas kaysa sa kaisipan ng tao. At ang kapamaraanan ng Diyos ay higit na dakila at mabuti kaysa sa kaparaanan ng tao. Sabi po ni Pastor Ruel, magkaibigan po kayo ni Pastor Ruel. Opo. Sabi po niya, nung magseryoso po sa paglilingkod si Pastor Johnny, nagsipag po yan. Kasama po siya namin sa pagbubuhat ng upuan sa malaking gawain. Wow! Diba? Sabi, grabe daw po. Grabe ang pagpihit ng Diyos sa inyo pong puso, Pastor Johnny. So sa ngayon po, Pastor Johnny, ikaw po ay may church na po. Nasaan po ang inyong church sa ngayon? Diyan po sa sa likod ng Liana sa may Ibakum po. Parañaque City. Bali, nangupahan po kasi palipat-lipat. Una talaga, Ibakum din kami diyan sa parang haunted house na lugar. Actually, parang haunted house kasi dami lumalabas na doon Oo, ako nakikita nila ako doon, walang ulo, naglalakad daw. Sabi ko, barong mo pastor ang nakikita namin At saka dami talaga doon, parang haunted house. Diyan kayo simula, 1 year. And then, nalipat sa Balito. And then, nalipat uli sa Ibakum. And nun, paikot-ikot lang kami diyan sa ang church namin kasi umuupak pa kami sa ngayon. Okay, na ako nga sabi ko kay Pastor Dong na pinagpala to si Pastor Dong Pag dumikit ka sa mga pinagpala, mahawaan ka kayo ng pagpapala. Amen! Pilit ka kay Charles Billy, ang laki na ng Charles Billy, sobrang paluwag. Amen na amen po. Yan. Kaya ang payo ni Pastor Samuel tuloy, ang payo ni Brother Samuel, sino pa dyan ang nanliligaw lang? Seryoso ang Diyos sa buhay mo, may plano ang Diyos sa buhay natin. Amen. So, Pastor, napakaganda po niyang inyong shinare. Pero syempre, para po sa aking huling hirit, huling hirit po, maaari niyo po bang i-share yung sinasabi niyo po na God's gift and calling are irrevocable sa ating pong mga kaabangers ngayong hapon ito. Okay. Sige po, bali. Una, I'm so thankful kasi yun talaga ang paniniwala ko kasi it's my personal experience na huminto man ako noong unang tawagin ako ng Lord, but because ang tawag ng Lord ay irrevocable, hindi na pwedeng mabago. Hindi niya wini-withdraw. Nandyan pa rin ang calling.
Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, naniniwala ako, kagaya na sinabi ko kanina, lahat po tayo ay tinawag. Talagang tinawag tayo. Hindi man lahat binigyan ng gift para mangaral, pero tinawag pa rin tayo iligtas. Okay? Kasi the purpose of God, bakit tayo tinawag? Una, para tayo iligtas. Yun talaga ang dahilan. Kaya siya bumaba sa lupa. And then, nung niligtas tayo ng Lord, kagaya ko, magbibigay siya ng gift ngayon sa tao. Okay? So, ibig sabihin magbibigay siya ng gift. So, hindi natin alam kung anumang gift ibigay sa iyo, mag-move tayo o mag-function tayo kung anong assignment na paglalagyan ni Lord. Kasi naniniwala ako na bawat isa sa atin, kung magpa-function tayo ayon sa panawagan ni Lord at gift na inilagay diyan, magpakalayo-layo man tayo, kukuhain pa rin tayo ng Lord eh. Kasi nakita ko doon si Jonas. 'Di ba? Actually, itong buhay ni Jonas, talagang tinawag siya to go Nineveh to proclaim the gospel kasi makasalanan. Pero ang ginawa niya, tinakasan niya ang tawag na ito. But because tinawag siya ng Lord, hinuli pa rin siya ni God eh. Parang nakita ko kasi ako, although ako ay part ko ng pagtakas yung sinabi kong nagpatotoo ako ng hindi totoo, pero ginamit ni Lord yan. Actually, yung sinabi mo kanina kapatid na ino-honor niya ang declaration, it's very clear even in the Bible. Okay, yung 14:28 ng Book of Numbers, sabi doon na, as long as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. So I will do to you the very things I heard. Gagawin ko anumang naririnig kong sinasabi mo. Dahil sinabi ko na binago ako kahit hindi totoo, ginagawa pa rin ng Diyos sa akin. Okay? So, ibig sabihin, ito talaga ang realidad na bawat isa sa atin, mayaman o hindi mayaman, aral o hindi aral, we are all called by God to save our soul. Kasi klaro ang kaligtasan hindi lang ito para sa mga Israelita. Dinadala sa mga Gentiles kasi nga ang kalooban ni Lord maligtas ang lahat ng tao. Ngayon, kapag tayo iniligtas ni Lord, maniwala kayo sa hindi para gamitin tayo maligtas ang ibang tao. Not because we are Savior. Hindi tayo ang Savior. Si Jesus pa rin ang Savior natin. Pero pwede tayo magiging channel ng pagliligtas ng Lord na gagawin sa kanila. Okay? Kaya sa ayaw sa gusto natin, ibigay mo lang ang buhay mo, isuko mo lang. Ang pananaw ko kasi sa iba, kaya hindi nababago. Hindi talaga totally sinuko nila. Kasi ang natatandaan ko sa sarili ko nung maligtas lang ako, kailangan kong isuko na ang buhay ko sa Kanya. Ngayon, si Lord na ang tutulong sa atin tanggalin isa-isa ang mga bisyo natin. Hindi mahirap maglingkod. Actually, masarap ang maglingkod sa Panginoon. Kagaya na sinabi ko kanina, na kasasabi ko lang kanina, kung hindi ko tinanggap ang grasya ni Lord, saan kaya si Pastor Johnny ngayon? Ay baka matagal na rin talagang wala. Kasi noon, nung sumuka ako na sumuka ng dugo, grabe ang karanasan ko. So, pasensya na po, baka may kumakain dyan, ano? Nasa bus po ako, sumuka ako ng dugo. Alam niyo po, dahil aircon ang bus, nilunok ko ang dugo. Pero hindi ko kinaya na kasi napuno na yung ano ko, talagang umapaw na eh. Oo, nung i-x-ray ako, malaki na ang butas ng baga ko. Okay? Tapos, ang dami po, napakaraming iba't ibang nakita sa loob ng katawan ko. Pero nakita ko po, dahil may grasya si Lord, ito, buhay at malakas, ginagamit ng Panginoon. Kasi gusto niyang ma-fulfill ang kanyang plano. Ang plano ng Lord, lahat ay isaturate. Kaya nga lang, hindi naaabot. Kasi nga, iilan lang kayo nagboboluntaryo para magpagamit. Alam nyo, I'm so blessed kasi si Pastor Dong as senior pastor ninyo, nakita ko po yung heart talaga niya. Matyaga kasi honestly, sorry po kasi napakasipag niya mag-message sa akin. O ako hindi ako gaanong o kasi nga lagi rin ako sa ibang bansa. Ngayon, nung huli nagkita kami, sabi ko nandito ako sa mission ngayon, nandun ako sa, hindi ko alam sa Thailand ba ako noon or sa Cambodia. Ngayon, pagdating ko pa na message hanggang napunta ako doon. Yun, nabisita nga ako. Ngayon, ina-analyze ko po na ang taong mayroong panawagan kay God, talagang matyaga.
Katulad ni Pastor Dong, yung tinatyaga niya ako na message. O kasi noon pa man, sa pinanggalingan namin na magkasama kami sa ministry, kita ko yung, kaya nga, ang tawag namin sa kanya Kuya Dong at saka Ate May. Okay? Si Pastor Dong at saka si Pastor May, isa yan sa nakikita namin na, kasi nga nauna sa amin silang nangangaral, kami, nakikinig kami pagka nagkumpul-kumpulan na magsishare yan sa amin. Ngayon, alang nakikita ko po ang iba ang may tawag na magiging pastor kaysa napilitan magpastor. Ang ibang ganyan, bumabagsak pag mayroon ng grabing trahedyang dumating. Pero yung may mga tawag, kahit gaano kabigat ng pinagdadaanan, isurvive at isurvive ni Lord yan. Bakit? Kasi clear ang panawagan. Ipinaglaban niya ang panawagan. Okay? Alam mo, ang daming tao pinaglaban. Ipinaglaban ang kanyang jowa, ipinaglaban ang trabaho, ang negosyo. Pero dapat higit nating ipaglaban yung panawagan ni Lord sa atin. Kasi ako naniniwala, tinawag tayo ng Diyos, hindi lang para iligtas ang kaluluwa. Given na yan, you are called to save our personal soul. Pero dapat maintindihan natin, hindi lang tayo tinawag para iligtas, kundi tinawag tayo para maligtas ang ating nanay, tatay, kuya, ate, asawa, anak, kaibigan, kamag-anak, kaaway. So, clear yan dapat sa atin na hindi ka man magiging pastor, hindi ka man magiging pastora, pwede kang gamitin ng Lord para maging channel of salvation to other people. Okay? So, the purpose of God, bakit tayo tinawag? Dahil gusto niya, una maligtas tayo at maligtas ang ating mga family and ating friend. Hindi lang iligtas tayo mag-isa. Kaya nga, dahil ang laki ng utang loob natin sa kay God, ako ilagay niya ng laman ng utak ko Ang laki ng utang loob ko kasi depressed na ako noon. Sobrang bagsak na ang buhay ko noon. Pero nung malagay sa utak ko na may narinig ako noon sa gawain, iniwanan ko lang kasi napahiya ako at nagpatutuo ako ng hindi totoo. Pero anong nangyari po? Yun ang nag-push sa akin, yung word na may natanim din pala talaga sa akin kahit hindi ako seryoso. So, ang purpose ni Lord para maligtas ako. Ikalawa, nung maligtas ako, nilagyan ako ng desire ng Lord para maligtas ang ibang tao sa pamamagitan ng pagsishare natin ng Bible. So, ibig sabihin, may purpose pala ang salvation sa buhay mo. Hindi ka niligtas ng Lord para ikaw lang ang maligtas. The purpose of salvation na meron ka, kaya ka tinawag to save other people. Hindi para ikaw maging savior. Kundi si Jesus pa rin po ang savior. Kasi alam niyo po, very clear ang Bible, lahat talaga gusto niya iligtas. Ang problema nga lang, hindi lahat ng tao ay gustong lumapit sa Panginoon. Alam niyo po, naniniwala ako, pag lahat po tayo ay magsiseryoso sa paglilingkod na ito, ay marami pong pupunta sa langit. Lalaki ang pamilya ng Lord, lalaki ang kingdom ni Lord, lalaki ang body of Christ, madami ang pupunta sa langit kasi lahat ay mayroong hunger to win souls talaga. Kaya church, I hope na sa hapong ito, marami pong ilalagay ang Lord sa atin. Kasi ang layunin ng Lord, ulitin ko po, kaya ka tinawag para maligtas ang buhay mo. Hindi ka lang tinawag para bigyan ng negosyo, bonus na lang yan. Hindi ka tinawag para magkaroon ng magandang profesyon, magkaroon ka ng talent, kung ano man talent mo, hindi ka lang tinawag para bigyan ka ng magandang bahay, magandang sasakyan, magagandang anak, wapong anak, magandang asawa, magandang boyfriend. Mga bonus na lang yan Ang number one reason, kaya tayo tinawag talaga para iligtas ang ating kaluluwa. Ngayon, pag ikay ligtas na, dapat isipin mo, aba, ang laking utang loob ko sa Lord, iniligtas ako sa dilim, dapat gamitin mo ako, Lord. I'm willing to volunteer myself para sa iyo. Gamitin niyo po ako. Kasi alam niyo po, nung nandoon ako sa Vietnam, intentionally lahat ng inano ko, pag ako bibili ako, sabi ng mga kasama ko, grabe si pastor, bibili lang ako ng kakausapin yung tindira. Oo, kailangan kong shiran, although hirap talaga doon ang communication, pero dahil nga mayroon kang hunger, maniwala kayo, ang ibanghilyo ay ma-share mo pa rin kahit simple, kasi nga may mga bansa talaga hindi nila alam ang English. Okay? So ibig sabihin mga kapatid,
habang ikaw ay nandito sa lupa, samantalahin natin, ibigay mo buhay niyo po. Okay? Kasi naniniwala ako pag nandyan ka na si Lord, nandyan ka na kay God, alam mo na tinanggap mo na ang kaligtasan. The purpose of that calling, hindi lang ikaw ang makinabang. Gusto ni Lord makinabang ang iyong kaibigan, makinabang ang maraming tao. At naniniwala po ako, bawat isa sa atin, gusto ni Lord talaga tayo gamitin. Hindi ka man gamitin maging katulad ni Pastor Dong, ni Pastor Rame, at ni Pastor Johnny, pwede ka pa rin gamitin kasi hindi lang naman pastor ang dapat mag-soul-winning. Dapat lahat tayo na mga tumanggap ng kaligtasan, meron tayong authority to share the word of God to save the humanity. Kasi yun ang importante makita natin na may layunin ang pagkatawag ni Lord. Ngayon, pag nandiyan ka na sa Lord, ang dami mo matutuklasan mo ang mga gift mo. Ay, maniwala kayo. Pag nandiyan ka na, nag-grow ka na sa paglilingkod, ang daming ilalagay ng Lord sa puso mo para matutuklasan mo na may grasya ka pala. Ako, I'm very thankful sa mga kaibigan kong mga naglilingkod sa Lord na talagang ginagamit mightily. Why? Kasi ang iba, kunting problema, sumusuko. Wala kasing naglilingkod na walang pagdadaanan, challenge. Meron talaga yan. Ngayon, yung mga nagpapatuloy sa tawag, alam nyo po, grabe ang in the long run, habang ang daming ipaparanas ni God. Okay, ang daming ipaparanas ni God. Kasi nakikita ko, bawat isa sa atin, gusto gamitin ni Lord. Ang iba ginagamit, binigyan ng gift kumanta, tumugtog. Ang iba binigyan ng kaloob, magbigay. Kaya hindi kayo nagtataka, mayroong mga nagbibigay talaga ng malakihan kasi binibigyan nila sila ng kakayanan mag-put up ng malalaking business. So ibig pong sabihin, mga kapatid, sa ayaw sa gusto natin, dahil tayo ay nandito na sa Lord, samantalahin natin, i-share natin yung mayroon tayong gift. Wag natin itong ikahon kung anong gift meron tayo. Salvation, yes, given na yan. Gift din yan ng Lord. Very clear, sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8. That is gift. Grasya ito ng Lord. Biyaya ng Lord ang kaligtasan. So, pag nandyan na tayo sa Lord, asahan nyo po, marami ng iba't ibang kaloob. Kasi gusto ng Lord gamitin tayo, babae at lalaki, aral ka man o hindi, kahit katulad ka sa akin, maniwala kayo, gagamitin kayo ng Lord. Ulitin ko po, ako, wala akong mga grades tipong ang tataas, pero nakita ko, hindi ko sinabing masama ang mag-grade na matataas. 100, okay yan. 95, okay yan. Pero ang Lord nakatingin sa heart. Kung willing talaga ang heart maglingkod, kahit anong buhay mo, gagamitin ka ni Lord. Babaguhin ka ng Lord para magiging effective sa ministry ng Panginoon. So, I'm very thankful po sa time na naibigay niyo po ngayon at nawa loobin ng Lord na marami pong inabot ng kanyang salita sa hapon pong ito. Nawa nagiging blessing ang word saan man kayo naroon. So, I'm very thankful sa hapong ito na nagbibigay ng aral ang testimony ko at the same time, yung word is very clear. Okay? Actually, yung binasa ko po ay napakasimple lang naman nung sinasabi ng 11:28 bago ako magtapos po, 11:29 sa NIV ko basahin. For God's gifts and His call are irrevocable. Okay? Binasa ko po ito lahat. Ito talaga ay tungkol sa mga Israelita na kasi nga sila nga yung hinirang ni Lord, irrevocable talaga ang para sa kanila nakalaan. Okay? Thankful tayo bilang mga Gentiles na karating sa atin ang salvation. Ngayon, tumanggap na tayo ng salvation. Maraming, hindi lang salvation na gift ni Lord sa atin. Marami pang ibibigay na gift. Bakit? Gusto niyang makatulong tayo to build the kingdom of God. So, thank you po. Marami pong salamat sa oras na ito kasi alam kong pinagpala ang marami sa atin ngayon. Nawa, loobin ng Diyos na bawat isa sa atin na pinagpala ngayon, huwag kayong mahiya. Hindi man kayo pastor. Kung mayroon kang tawag katulad sa amin, huwag niyo pong pigilan.
Alam niyo po, pag sinunod nyo ang tawag ni Lord, maari sa simula, medyo mahirap. Sa simula lang yan. Okay? Sa simula, noong I think noong Friday, Saturday, dinala ko yung mga pastor na na miniminturan ko. Nag-outing kami. Ngayon, nandun kami sa isang private resort. Sabi ko sa mga pastor na tayo, itong 2024, ang goal natin talaga is ang kingdom ni Lord mapalakas. At hindi lang, himukin natin ang mga people inside our local church, yung mga son and daughters in the spirit natin, na kung may tawag, i-push natin. O kasi, iba kasi, malaking difference ng mga pastor na ginagamit. Mas malawak mag-isip ang pag nandyan ka na sa ministry niyon. Pero hindi ibig sabihin na hindi kayo pasok tulad sa amin, wala kayong pakinabang. No. Alam niyo po yung one-on-one sharing, kahit yung dyan sa inyo, bless ako nung inyong pandesal and coffee, free. Okay, maraming nakita ko po kasi napanood ko yung live ninyo, pinakinggan ko. Yung isang, hindi ko alam kung testimony or nag-MC ba siya noon, sabi niya, maraming naabot sa ating pandesal and testimony na free. Bakit? That is part of evangelism. Okay? Maraming naliligtas. O di ba? Tingnan niyo po hindi man iba pastor doon ang nag-share ng word of God, but because we belong sa kingdom ni Lord, gagawa ng paraan si Lord to win souls. Meaning, isang way to bring people unto the Lord, yung nanglilibre sila ng coffee and pandesal dyan sa City Hall, kasi harap ng City Hall ang charge nila po. Ngayon, saan man kayo naroon, di man kayo taga Parañaque, nandun man kayo sa Dubai, sa Amerika, or sa Davao, Luzon, Visayas, Mindanao, saan man tayo naroon sa mundong ito, kung may heart tayo, passion for the Lord and passion for the soul, magsimula tayo ng gawin para marami pong pupunta sa langit. At ito laging prinsipyo ko ay kung hayaan ang isang araw na walang mangyari, na hindi ako makapag-share ng word. Kasi sayang meron tayong 24 hours every day. Okay? Yung 24 hours, ang first 8 hours tulog, second 8 hours, trabaho, kung nagtrabaho ka, eskwela. Ang ikatlong 8 hours para ma-24 hours, dapat for the Lord ito. Oo. Pero alam niyo po, saan napupunta yung ikatlong 8 hours para 24 oras? Puro Facebook na lang, puro YouTube, puro kamunduhan na lang. So ano nangyari? Tumagal nang naglilingkod, walang naliligtas. Bakit? Nag-isa ka lang naliligtas kasi naa-addict na sa cellphone. Okay? Pwedeng gamitin ang cellphone para i-share ang word of God. Gamitin ang cellphone para makarating ang ebanghelyo sa ibang tao. Hindi puro panliligaw, puro paghanap ng walang kwenta. So hindi na nalulugod sila doon. Maniwala po tayo lahat. Pag tayo lahat ay magkaroon ng ma-develop yung ating pananampalataya, ay nako, marami pong pupunta sa langit. Oo. Ang apoy kasi, I'm so blessed kasi sabi ko nung mag-open kami sa Cebu at saka sa Masbate ng gawain, kasi sabi ko, Lord, the rest of my life, nakasanla na buhay ko sa iyo. Gamitin mo ako, Lord God, gawin mo akong effective. Ngayon, sabi ko, Lord, hindi lang dapat talaga ang mga tao, maintindihan na hindi lang dapat sila naligtas. Yung salvation meron kami, nag-get ito sa amin, dapat ito may spread out ito. Kailang hindi ito mangyari kung hindi mo na dumating ang grabing passion. Okay? Kailangan dumating talaga yung passion of the heart. At naniniwala ako, kayang-kaya gawin ito ng mga taong naligtas na at tumanggap na sa, siyempre may Lord na tayo. Kasi hindi po mahirap ang maglingkod. Madali ang maglingkod. Ang importante lang po dito, magpaturo tayo sa ating mga pastor kung sinong inilagay ng Lord na mag-guide sa atin or magturo sa atin, kasi palalaguin tayo ng Lord para i-send out. Okay. Ito, very simply ang sinishare ni Pastor Dog sa akin nung nandyan ako sa last Wednesday, na dapat hindi lang sa aquarium ang isang
tao dalhin sa ocean kasi nandoon ang maraming isda, which is true. Ibig sabihin, aquarium is a local church. Dapat doon ititrain, i-develop para i-send out kung saan gagamitin ni Lord. Alam mo, pag lahat tayo ganyan ang mindset, ang daming, itong 2024, napaka-fresh pa ng 2024. Okay? Meron pang 11 months na titira. Okay? Maraming mangyayaring maganda sa taong ito. Focus natin sa soul ang ating buhay at magpaturo tayo sa mga leader natin. So, thank you po talaga. I'm so very thankful una sa Lord. Salamat sa Panginoon, and then sa kay Pastor Dong at kay Pastora May Campoy. Thank you po sa lahat ng mga workers ng simbahan po ninyo, at naniniwala po ako na marami pong naaabot. Ako talaga, hanga ako, sabi ko, wow, nung itchy ko, grabe na, layo ko na. Oo, talagang sinamahan ni Lord si Pastor Dong at si Pastor May. Thank you po, at nawa, mga kapatid, kayo po ay napagpala today, naka-receive ng mga revelation, i-share po ninyo ang salita ng Diyos. Huwag niyo pong ikahon sa puso. Okay? The purpose of God to bless you, to bless other also. Ang purpose ng Lord, iligtas ka para maligtas ang iba. Ang purpose ng Lord, kaya tayo mapagpala para magiging pagpapala sa iba. Okay? Yun ang layunin ng pagkatawag ni Lord sa atin. So, thank you po kapatid. Thank you. I'm so very thankful sa hapon po ito. Thank you so much po. Okay, so... Amen. Amen and amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Pastor Johnny. Talaga naman, di ba? On fire. Thank you so much po. Talaga napagpala po kami sa inyong testimony at sa inyong buhay, sa buhay po ninyo na patotoo ng inyong buhay na binago ng ating Panginoon. Kaya naman mga kaabangers, no, grabe, no, kung tayo daw ay nakatanggap ng mga ng revelation ng Diyos sa ating buhay, wag daw natin itong ikahon sa ating puso. Diba? Ito ay ating ipamalita, ito ay ating ipalaganap. Dahil tinawag tayo para tayo'y maligtas, at ang kaligtasan niya na hindi dapat tumigil sa atin. Yan, sabi ni Pastor Johnny. Dapat ito ay ma-share natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya, sa ating mga kapatid. Kaya nga ng sinasabi, no, sa Matthew 28:19-20, ang sabi, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold," ano sabi ng Diyos? "I am with you always to the end of the age." Kaya naman mga kaabanger, God's calling and gifts are irrevocable. Amen po. Siyempre, kung kayo po ay napagpala po sa ating segment ngayong araw na ito, ay i-share niyo po ang ating link sa ang ating link po, ang Ka-Daily Life Sharing TV, para po makapag-replay po ang ating mga kaibigan, kapamilya, mga kapatid natin na hindi nila nasubaybayan yung segment natin today. So makapag-replay po sila. And let us all spread the good news and the goodness of God. Especially sa buhay po ng nag-testimony giver po natin ngayong hapon na to. And of course, bago po tayo maghiwa-hiwalay, ay take na po natin ang opportunity na to na atin pong maipanalangin po ang ating pong panauhin sa hapong ito. Samahin niyo po ako na ipanalangin si Pastor Johnny. Salamat Lord, maraming salamat Panginoon sa buhay ni Pastor Johnny, O God. Salamat Lord, at napakabuti mo Panginoon sa amin, Panginoon. Nakita po namin ngayong hapon na ito, pinakita mo ngayong hapon, Panginoon, ang kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Bagamat, Panginoon, maraming pagkakataon sa buhay namin, Panginoon, na hindi ka namin sineryoso. Pero, Panginoon, ikaw ay Diyos na seryoso, Panginoon. Seryosong ibigay sa amin ang kaligtasan, Panginoon. Seryoso, Panginoon, na ibigay sa amin ang iyong mga pangako, Panginoon. Ang iyong ipinangako, Panginoon, sa Jeremiah 29:11, na "For I know the plans I have for you, declares the Lord,
plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future. There is always a future in you, Father. There is always a future in you. Salamat, Lord, sa buhay ni Pastor Johnny, Panginoon. Patuloy namin siya, Panginoon, itinataas sa iyo, Panginoon. Dinideclare namin, Panginoon, na ang kanyang kalusugan, Panginoon, ay lalo mo pang palakasin, Panginoon. Lalo mo pa siya, Panginoon, pag-initin ang kanyang pag-alabin, Panginoon, ang kanyang pag-ibig sa iyo, Panginoon, at uminit pa siya, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, at kung ano ang tibok ng puso na inilagay mo sa kanya, Panginoon, ang kaluluwa, Panginoon, magpatuloy siya, Panginoon, na maggamit, Panginoon, para sa mga kaluluwang naliligaw, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa mga kaabangers, Panginoon, na present ngayon, Panginoon, at mga magre-replay, O God. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Ayan. Once again, see you tomorrow po. Tayo pong muli ay magkita-kita po bukas dito lang sa Daily Life Sharing. Real life, real talk, real life talk. At kung kayo ngayon ay napagpala, syempre bukas may bago na naman pong kapahayagan ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin, at yan po ang ating abangan dahil ang pag-uusapan po natin bukas is the valiant love, stronger together. Wow! Kaya bukas, don't miss it, mga kaabangers. Pero bye for now and see you tomorrow. This is Sister Zali Montehermoso, thanking all of you for watching Daily Life Sharing. Bye and God bless.